Ipinanganak sina Esau at Jacob. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isaac na anak ni Abraham. Si Isaac ay 40 taong gulang nang napangasawa niya si Rebeka na anak ni Betuel na Arameo na taga Padan Aram. Si Rebeka ay kapatid ni Laban na Arameo rin. Dahil baog si Rebeka, nanalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya. Kaya nagbuntis si Rebeka. Naramdaman niya na nagtutulakan ang kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebeka, "Kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako." Kaya nagtanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Manggagaling sa 2 sanggol na nasa tiyan mo ang 2 bansa, 2 grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa'y magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid." Nang nanganak na si Rebeka, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon. Kaya pinangalanan nila siyang Esau. Nang lumabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid. Kaya pinangalanan nila siyang Jacob. Si Isaac ay 60 taong gulang nang manganak si Rebeka ng kambal. Ibinenta ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. Nang lumaki na ang 2 sanggol, naging maliksing mangangaso si Esau at palagi lang siya sa bukid, habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng mga tolda. Mas nagustuhan ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Esau, pero si Jacob naman ay mas nagustuhan ni Rebeka. Isang araw habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom na gutom. Sinabi niya kay Jacob, "Pakiusap, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw dahil gutom na ako." Kaya tinatawag din si Esau na Edom. Pero sumagot si Jacob, "Bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay." Sinabi ni Esau, "Sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na iyan kung mamamatay din lang ako sa gutom?" Sumagot si Jacob, "Kung ganoon, sumumpa ka muna sa akin." Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Binigyan agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos niyang kumain at uminom, umalis siya agad. Dahil sa ginawang iyon ni Esau, binaliwala niya ang karapatan niya bilang panganay. Nanirahan si Isaac sa Gerar. Dumating ang taggutom sa lugar na tinitirahan ni Isaac. Bukod pa ito sa taggutom na nangyari noong panahon ni Abraham. Kaya pumunta si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Filisteo sa Gerar. Nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Huwag kang pupunta sa Ehipto. Manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Dito ka lang muna manirahan dahil sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lahat ng lupaing ito. Tutuparin ko ang ipinangako ko sa iyong amang si Abraham. Pararamihin ko ang mga lahi mo na kasindami ng mga bituin sa langit. At ibibigay ko sa kanila ang lahat ng lupaing ito. At sa pamamagitan nila pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Gagawin ko ito dahil sumunod si Abraham sa akin. Tinupad niya ang lahat ng aking kautusan at katuruan." Kaya roon nanirahan si Isaac sa Gerar. Kapag may nagtatanong kay Isaac na taga Gerar tungkol sa kanyang asawa, sinasabi niyang kapatid niya si Rebeka. Maganda si Rebeka, kaya natatakot siyang sabihing asawa niya ito dahil baka siya'y patayin nila para makuha si Rebeka. Matagal-tagal na ang pananatili ni Isaac doon sa Gerar. At isang araw, nagkataon na dumudungaw sa bintana si Abimelech na hari ng mga Filisteo at nakita niyang naglalambingan sina Isaac at Rebeka. Kaya ipinatawag niya si Isaac at sinabi, "Asawa mo pala siya. Bakit sinabi mo na kapatid mo siya?" Sumagot si Isaac, "Natatakot po kasi ako na baka patayin ninyo ako dahil sa kanya." Sinabi ni Abimelech, "Hindi mabuti ang ginawa mo sa amin. Kung nangyaring ang isa sa tauhan ko'y sumiping sa kanya, ikaw ang magiging dahilan ng pagkakasala namin." Binalaan agad ni Abimelech ang lahat ng tao. Sinabi niya, "Ang sino mang gagawa ng masama sa lalaking ito o sa asawa niya ay papatayin."
Nang taon ding iyon, nagtanim si Isaac sa lugar na iyon at masaganang masagana ang kanyang ani dahil pinagpala siya ng Panginoon. Nagpatuloy ang pag-unlad niya hanggang sa yumaman siya ng husto. Nainggit sa kanya ang mga Filisteo dahil marami na ang kanyang tupa, kambing, baka at alipin. Sa inggit nila kay Isaac, tinabunan nila ng lupa ang mga balon na hinukay noon ng mga alipin ng ama niyang si Abraham. Ngayon, sinabi ni Abimelech kay Isaac, "Umalis ka na rito dahil mas makapangyarihan ka na kaysa sa amin." Kaya umalis si Isaac at nagpatayo ng tolda niya sa lambak ng Gerar at doon na nanirahan. Ipinahukay niyang muli ang mga balon ng ama niyang si Abraham dahil tinabunan ito ng mga Filisteo nang mamatay si Abraham. Pinangalanan ni Isaac ang mga balon ng dati ring pangalan na ibinigay noon ni Abraham. Doon sa lambak naghukay ng bagong balon ang mga alipin ni Isaac at nakatagpo sila ng bukal. Pero nakipagtalo ang mga pastol na taga-Gerar at mga pastol ni Isaac na kanila raw ang balon na iyon. Kaya pinangalanan ni Isaac ang balon na Esek dahil nakipagtalo ang mga taga-Gerar sa kanya. Muling naghukay ang mga alipin ni Isaac ng ibang balon, pero pinag-awayan din nila ito ng mga taga-Gerar. Kaya pinangalanan ni Isaac ang balon na Sitna. Umalis sina Isaac doon at muling naghukay ng panibagong balon. Hindi na nila ito pinag-awayan. Kaya pinangalanan ito ni Isaac na Rehoboth. Sapagkat sinabi niya, "Ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng malawak na lugar para lalo pa tayong dumami sa lugar na ito." Hindi nagtagal, umalis si Isaac sa lugar na iyon at pumunta sa Beersheba. Nang gabing dumating siya, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot, dahil kasama mo ako. Pagpapalain kita at bibigyan ng maraming lahi, dahil kay Abraham na aking lingkod." Kaya gumawa ng altar si Isaac at sumamba sa Panginoon. Nagpatayo siya ng tolda sa lugar na iyon at nagpahukay ng balon sa kanyang mga alipin. Ang kasunduan ni na Isaac at Abimelech. Pumunta si Abimelech kay Isaac mula sa Gerar, kasama si Ahuzat na tagapayo niya at si Pikol na pinuno ng kanyang mga sundalo. Nagtanong si Isaac sa kanila, "Bakit kayo pumunta rito? Hindi ba't galit kayo sa akin? Kaya pinaalis niyo ako sa lugar ninyo?" Sumagot sila, "Napatunayan namin na ang Panginoon ay kasama mo. Kaya naisip namin na dapat tayong gumawa ng kasunduan na may panata. Ipangako mo sa amin na hindi mo kami gagawa ng masama, dahil hindi ka rin namin ginawa ng masama nang naroon ka pa sa amin. Inaruga ka namin ng mabuti at pinaalis ka namin ng matiwasay. Ngayon, naway pagpalain ka pa ng Panginoon." Kaya nagpahanda si Isaac para sa kanila at nagsikain sila at nag-inuman. Kinabukasan, maaga silang nanumpas sa isa't isa. Pagkatapos, naghiwalay sila ng matiwasay. Sa araw ding iyon dumating ang mga alipin ni Isaac at ibinalita sa kanya na may tubig ang balong hinukay nila. Pinangalanan ni Isaac ang balon na iyon na Sheba. Kaya hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Beersheba. Nag-asawa si Esau nang hindi nila kalahi. Nang 40 taong gulang na si Esau, napangasawan niya si Judith na anak ni Beeri na Heteo. Naging asawa rin niya si Basemat na anak ni Elon na Heteo rin. Ang dalawang babaeng ito ay nagbigay ng kalungkutan kina Isaac at Rebeka. Binasbasan ni Isaac si Jacob. Matandang-matanda na si Isaac at halos hindi na makakita. Isang araw, tinawag niya ang panganay niyang anak na si Esau. Sinabi niya, "Anak." Sumagot si Esau, "Narito po ako, ama." Sinabi ni Isaac, "Matanda na ako at hindi magtatagal ay mamamatay na ako. Mabuti pang kunin mo ang pana mo. Pumunta ka sa bukid at mangaso ka para sa akin. Pagkatapos ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain at dalhin mo agad ito para makakain ako. At babasbasan kita bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebeka habang kausap ni Isaac si Esau. Kaya nang pumunta si Esau sa bukid para mangaso, kinausap ni Rebeka ang anak niyang si Jacob.
Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Isaw na mangaso at agad siyang ipagluto ng paborito niyang pagkain. Sapagkat bago raw siya mamatay, babasbasan niya si Isaw sa presensya ng Panginoon. Kaya anak, sundin mo ang iuutos ko sa iyo. Pumunta ka sa mga hayop natin at kumuha ka ng 2 matabang batang kambing at ipagluluto ko ang iyong ama ng paborito niyang pagkain. Pagkatapos dalhin mo ito sa kanya para basbasan kanya bago siya mamatay. Pero sinabi ni Jacob sa kanyang ina, alam naman po ninyo na balbon si Isaw at ako na may hindi. Baka hawakan po ako ni ama at malaman niyang niloloko ko lang siya at sumpain po niya ako sa halip na basbasan. Sumagot si Rebecca, anak, ako ang mananagot kung susumpain ka niya. Basta gawin mo lang ang iniuutos ko sa iyo. Lumakad ka na at dalhan mo ako ng kambing. Kaya kumuha si Jacob ng 2 kambing at dinala niya sa kanyang ina at niluto ni Rebecca ang paboritong pagkain ni Isaac. Pagkatapos, kinuha niya ang pinakamagandang damit ni Isaw na nasa bahay nila at ipinasuot kay Jacob. Nilagyan niya ng balat ng kambing ang braso ni Jacob, pati ang leeg nito na hindi balbon. Pagkatapos, ibinigay niya kay Jacob ang pagkain at ang tinapay na niluto niya. Dinala iyon ni Jacob sa kanyang ama at sinabi, Ama, sinabi ni Isaac, sino ka ba, anak ko? Sumagot si Jacob, ako po si Isaw, ang panganay niyong anak. Nagawa ko na po ang iniutos ninyo sa akin. Bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan niyo po ako. Sinabi ni Isaac, anak, paano mo ito nahuli agad? Sumagot si Jacob, tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi ni Isaac, lumapit ka sa akin, anak ko, para mahawakan kita kung ikaw nga talaga si Isaw. Kaya lumapit si Jacob at hinawakan siya ng kanyang ama at sinabi, ang boses mo ay parang kay Jacob, pero ang braso mo ay parang kay Isaw. Hindi nakilala ni Isaac si Jacob dahil ang braso niya ay balbon din, katulad ng kay Isaw. Bago niya basbasan si Jacob, nagtanong pa siya, ikaw ba talaga si Isaw? Sumagot si Jacob, opo, ako nga po. Sinabi ni Isaac, sige nga, dalhin mo rito ang niluto mo mula sa pinangaso mo. At pagkatapos kong kumain ay babasbasan kita. Kaya't binigyan siya ni Jacob ng makakain at maiinom. At kumain siya at uminom. Pagkatapos sinabi ni Isaac sa kanya, lumapit ka sa akin, anak, at hagkan mo ako. Lumapit si Jacob sa kanya at hinagkan ng kanyang ama. Nang maamoy ni Isaac ang damit nito, binasbasan niya agad si Jacob na nagsasabi, ang amoy ng aking anak ay katulad ng amoy ng bukid na binasbasan ng Panginoon. Naway bigyan ka ng Diyos ng lupaing masagana ang ani, na palaging may hamog na biyaya niya, para maging sagana ang pagkain at katas ng inumin mo. Naway magpasakop at maglingkod sa iyo ang maraming tao. Naway maghari ka sa mga kamag-anak mo at magpasakop sila sa iyo. Naway ang sumusumpa sa iyo ay susumpain din at ang magpapala sa iyo ay pagpapalain din. Hanggang dito na lang muna mga ka-kindness. Hanggang sa muli. Please comment, like and subscribe.